Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasalamin ng krus ni Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalang, ang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan.
Ngunit dumating ang panahon nang ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako, ika'y paroroon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matatalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente't leyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa inyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Walang pagkakaibang katayuan ng Hudyo at Grego, iisang Panginoon ng lahat, at siya nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya.
sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kaniyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sumagot si Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksoin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng pagninilay. Kung mapapansin ninyo, walang dekorasyon, walang bulaklak ang ating altar.
wala ring pagkanta ng papuri sa Diyos. Sapagkat ang panahong ito ay panahon ng katahimikan, pagninilay, pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Sa panahong ito, tinatanggap din natin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang Kwaresma ay panahon din ng espiritual na pakikipagdigma laban kay Satanas. Ang labanang ito ay nagaganap sa pinakatahimik na sulok ng ating puso, lalong-lalo na kung tayo ay nag-iisa na. Ganitong-ganito ang karanasan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nagpakita sa kaniya si Satanas noong siya ay nag-iisa, nagugutom, nananalangin, tahimik at nagninilay upang hikayatin siya na gumawa ng kasalanan. Kaya balikan natin ang tatlong panunuksong naganap. Ang unang tukso, gawing tinapay ang bato. Alam ni Satanas na si Jesus ay nagugutom at nauuhaw pa. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito upang akitin ang ating Panginoon. Gagamitin ba ni Jesus ang kaniyang banal na kapangyarihan para bigyang lunas ang kaniyang pagkagutom? O kaya susundin niya si Satanas upang maibsan ang kaniyang pagkagutom? Subalit tingnan ninyong mabuti kung anong sinabi ni Jesus. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dito, tinuturuan tayo ni Jesus Nazareno na kailangan natin ang salita ng Diyos upang lumago ang ating espiritual na buhay. Minsan po, natutukso tayong makita si Jesus bilang isang miracle worker lamang na sa oras ng ating pangangailangan, inaasahan natin na gagawa agad siya ng mga himala at kababalaghan sa buhay. Naway malampasan natin ang tuksong ito sa halip pag-aralan, saliksikin at pagnilayan nating mabuti ang salita ng Diyos. Dito mauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang kaniyang salita ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ang bukal ng pag-asa, ang nagpapalakas sa ating matamlay na pananampalataya. Ang ikalawang tukso, ang pagsamba kay Satanas, kapalit ng kapangyarihan at kayamanan ng buhay. Sumagot si Jesus Nazareno, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito, sinasabi sa atin na ang tunay na kayamanan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa Diyos nagmumula. Uulitin ko po, ang tunay nating kayamanan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay tanging sa Diyos nagmumula. Kung sa Kanya nagmumula ang lahat ng ito, ibig sabihin, siya lamang ang ating kayamanan, ang Diyos lamang ang ating kapangyarihan, at ang Panginoon lamang ang ating kaluwalhatian. Alam po ninyo, ang nakalulungkot, yung iba sa atin, hindi na hinihintay
na sila'y tuksuin pa ni Satanas. Dahil sila mismo, pagka may pagkakataon, una na silang natutukso ng kayamanan, ng kapangyarihan, kaysa pananampalataya sa Diyos. Ito po ay lubhang mapanganib. Kapag tinatrato na natin bilang Diyos-Diyosan ang ating mga kayamanan at kapangyarihan, kapag naging pangunahing motibasyon natin ang mga karangyaan ito sa ating buhay, sinisira nito ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At ang ikatlo, ang tukso ng kapangyarihan na nais ng Diablo, ihulog si Jesus at ang kaniyang sarili upang sagipin ng mga anghel. Subalit sa huling pagkakataon, napakaganda ng tugon ni Jesus Nazareno. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Kaya sa pamamagitan nito, natalo ang Diablo. Si Jesus ay pinangalagaan ng mga anghel at ng Diyos Ama. Sa puntong ito, magandang katanungan. Paano po natin pinaglalabanan ang bawat tukso at pang-aakit ng kasamaan? Gawin po nating ihemplo at modelo si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno naging matatag sa mga tukso dahil nanalangin at nag-ayuno. Ang panalangin at pag-aayuno ay nagpapalakas at naghahanda sa atin para sa espiritual na pakikipagdigmaan. Ang panunukso ay nariyan lagi. Hindi mawawala hanggang tayo ay nabubuhay at hanggang sa huli ng ating hininga. Hahakain tayo sa udyok ng kasamaan. Ang Diablo laging naririyan upang talusurin tayo. Ang tukso po ay hindi pa kasalanan. Subalit kung tayo ay mahuhulog dito, tiyak ito ay magiging pagkakasala. Uulitin ko po, kailangang maging maliwanag sa atin. Ang panunukso o udyok ng Diablo at masamang espiritu hindi pa kasalanan. Subalit kung tayo'y mahuhulog, kung tatanggapin natin ang mga panunuksong ito, dito pa lamang pumapasok ang kasalanan. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng ating kalooban upang maging mas matatag ang ating relasyon sa Diyos at pakikipagdigma sa puwersa ng kasamaan. Patuloy tayong gumawa ng mabuti at talikdan natin ang anumang masasamang gawain na naghihiwalay sa atin sa biyaya at grasya ng Diyos. Gaya ni Jesus Nazareno, na paglabanan niya ang mga ito sa mapamagitan ng panalangin, pag-aayuno at determinasyon na maging tapat at maging kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Amen. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Sa bawat panalangin ang itutugon, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwa sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaba ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos. Sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama din natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy mo nawa kaming ipagsanggalang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapat yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, ang kaniyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod nang may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-ihakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon.
amin pong kasamaan ay bawiin mong tuluyan. Panginoong aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok po ng grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libre mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount ang mga mag-aaral na kabilang sa top 10 at papasok na grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila'y makarating ng grade 10. Bukod po dito, ang lahat po na mag-aaral na papasok na grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya'y matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon at tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na kapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, mga panyo, at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.